Okay, so let's continue our discussion. So, desirable traits. This is the last part para lang sa kaalaman ng lahat. Ito po yung last part ng ating coverage ng ating quiz bukas. So, desirable traits of a criminal investigator. First one, he or she has superior reasoning ability. It is the ability to analyze logically a multitude of facts and determine how they interrelate is basic to the investigative process. Ibig sabihin, kapag isa kang criminal investigator, dapat marunong kang mag-analyze logically. Ibig sabihin, kayang-kaya mong pagdugtong-dugtungin yung bawat impormasyon na makakalap mo. Okay, ganun po ang ginagawa ng ating mga criminal investigator. So, that is what we call superior reasoning ability. Kailangan alam mo yung pagdugtong-dugtungin mo lang para malaman mo kung ano yung talagang nangyari. So, papasok po dyan sa reasoning ability, yung tinatawag natin na critical thinking or logical reasoning. This method of reasoning challenges one to adopt an attitude of fair-mindedness, intellectual caution, and an openness to questions common or assumed belief. O sige, bigay tayo ng example ng mga logical reasoning. Tingnan natin ako masasagot ninyo. How do you put an elephant inside a refrigerator? Paano mo daw mailalagay ang isang elepante sa loob ng ref? I give you 5 seconds. 1, 2. Okay, time's up. Answer, just open the door and put him in there. Diba? Ayun, wala nang ibang sagot doon. Para mailagay ang elepante sa loob ng ref, edi buksan mo yung ref, tapos ipasok mo yung elepante. Next. How do you put a giraffe inside a refrigerator? Paano mo naman daw may lalagay yung giraffe sa loob ng refrigerator? 1, 2, 3, 4, 5. And time's up. The answer is, remove the elephant and put the giraffe inside the refrigerator. Okay, para may pasok mo naman yung giraffe sa loob ng ref, tanggalin mo muna yung elephant. 'Di ba? Kasi yung elephant nandun sa loob eh. 'Di ba? Next. The great lion set a meeting with all animals. All is present except one. Diba? Nagpa-meeting daw si great lion. Lahat ng animals nandun. Pero merong isang nawawala. Sino yun? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. And the answer is giraffe. Bakit? Kasi siya ay nasa loob ng ref. Diba? Pinasok natin sa loob ng ref si giraffe. So wala siya dun sa meeting. Next, consider a river is a home of hundreds of crocodile. Consider a river is a home of hundreds of crocodile. Your destination is on the other side of the river. How are you going to pass into the river to reach your destination? Okay. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The answer is just swim across the river. Sir, nandun nga hindi naman sinabi na nandun yung crocodile. Sabi lang, yung river, tahanan ng crocodile. Pero hindi sinabing nandun yung crocodile. Bakit? Nasaan yung crocodile? Nandun sa meeting. Di ba nagpa-meeting si Great Lion? Isa lang nawawala, si Giraffe lang. Ibig sabihin, si crocodile nandun din sa meeting. So, kung gusto mong tumawid dun sa kabilang panig or kabilang banda ng ilog, di lumangoy ka lang. Wala namang crocodile doon. Okay. So, those are what we call logical reasoning. Di ba? Marunong siyang pagdugtong-dugtongin yung mga pangyayari. Okay, next one. Imagination and curiosity. Pag sinabing imagination, that means forming a mental image of what is not present. Di ba? Imagination mo nga eh. Yung iniisip mo na wala doon. Okay, kumbaga hindi mo siya nakikita eh. Pero nasa isip mo.
That is what we call imagination. Or creating new ideas by combining previous experiences. Pag sinabi namang curiosity, it is the desire to learn by being inquisitive. Pag curiosity naman, ito na yung yung kagustuhan mong matuto. Yung bang marami kang tanong sa buhay, 'di ba? Curious ang tawag doon, curiosity. Ito yung sinasabi ko kanina, intuition. This is the immediate apprehension or cognition, quick and ready insight without the conscious use of reasoning. Ito kasing intuition, iba dun sa tinatawag natin na logical reasoning. Si logical reasoning kasi, pinagdudugtong-dugtong niya yung pangyayari para makuha kung ano yung talagang naging cause, ng lahat-lahat. That is what we call logical reasoning. Kumbaga, para siyang nagbubuo ng puzzle. Logical reasoning yon, di ba? Parang pag meron kang puzzle na ulo, ano susunod sa ulo? Paa ba kagad? Hindi, di ba? Hanapin muna kung nasan yung part ng leeg, part ng kanyang katawan, at saka bago ka makapunta sa paa, dapat meron munang hita, di ba? So that is what we call the logical reasoning. Pero si intuition, na yan bigla yung nakakaisip without the use of logical reasoning. Kasi nga meron na siyang sixth sense di ba? So sixth sense is often the result of experience and training. So observation ability is the act of noting and recording facts. So what skills and traits do observant employee have? So attention to detail, objectivity, memory, critical thinking, adaptability, communication, and contextual awareness. Sabi nga nila, according to Sherlock Holmes, never theorize before you have a data. Is that inductive reasoning or deductive reasoning? Sabi niya, wag daw kayong magti-theorize kung wala kayong impormasyon na hawak, kapag wala pa kayong data. Okay? Inductive or deductive, that is referring to inductive reasoning. Tama ba? Kasi nga, pag sinabing inductive reasoning, nagkokolekta muna ng ebidensya bago magbigay ng conclusion or ng decision. That is what, according to Sherlock Holmes, wag po tayo magti-theorize hanggat wala tayong nakukuha mga ebidensya. For example, di ba? Merong kayong pinagsususpetsahan na magnanakaw, di ba? Kung suspetsa lang 'yan, huwag niyo munang pagtuunan masyado ng pansin. Maghanap muna kayo ng ebidensya na makakapagpatunay na siya nga yung magnanakaw. Okay? Nakuha po ba? Invariably, pag ganun kasi yung ginawa ninyo, kapag nag-theorize kagad kayo, wala pa kayong ebidensya, ang mangyayari, you end up twisting facts to suit theories instead of theories to suit the facts. Paano yun? Sabi dyan, kapag ang ginawa mo daw ay nagbigay ka kagad ng teorya, pero wala ka pang nakukuhang ebidensya, ang nangyayari, yung katotohanan, natitwist. Kumbaga, nababago yung katotohanan para mag-adjust dun sa theory na ginawa mo. Ulitin ko, kapag deductive reasoning ang ginawa mo, di ba pag sinabing deductive reasoning, meron ka ng theory pero wala ka pang ebidensya. Ang mangyayari dyan, kapag meron kang nakuhang ebidensya tapos hindi siya kumukonekta dun sa teorya mo, binabaliwala mo yung ebidensya na yun. Kahit minsan, yun naman talaga yung katotohanan. You end up twisting the facts, the truth, because of your theories. So, mali yun. Dapat, yung ebidensya ang magsasabi kung ano yung theory. Yun naman yung tinatawag natin na inductive reasoning. So, kapag ang ginawa kasi natin is deductive reasoning, theories, the facts, you end up twisting the facts to suit the theories. Instead, yung theory sana yung magsusut dun sa facts. Kumbaga, yung theory sana yung mag-a-adjust dun sa katotohanan. Instead na yung katotohanan ang mag-adjust para dun sa teorya mo. Okay. So, of course, cultural traits din na dapat merong criminal investigator. You must possess solid grounding in criminal and civil law. So, alam na natin yan. And cultural understanding and a wide range of interests. So, that involves an awareness and understanding of culture different from investigators' own. Ganito kasi yan.
Hindi naman lingid sa kaalaman natin na hindi lahat ng Pilipino ay may pare-parehas na kultura. Tama po ba? Merong kultura dito sa atin na kakaiba sa kultura ng Kapampangan. May kultura ang Kapampangan na kakaiba sa kultura ng mga Ilonggo. Okay? Ngayon, kung meron kayong mga or darating yung pagkakataon na maa-assign kayo sa mga ganung lugar, kumbaga iba yung ano nila, yung kasanayan nila eh. Kailangan mo mag-adjust para sa kanila. Okay, kumbaga kailangan mo makisama. So long as hindi po sila gumagawa ng labag sa batas. Kailangan po natin silang intindihin. 'Di ba? Yung kultura nila kailangan nating intindihin. Nakuha po ba? Okay, next. Sa personalities, lalaktawan natin to since we've already discussed a lot of it nung mga nakaraang buwan. Ikaw may nag-exit talaga. Okay, may dagdag ko lang yung mga qualities of a good interviewer. First one, we have rapport. Rapport. Pag sinabing rapport, it is a relation between the interviewer and interviewee. Ito po yung relation, hindi naman yung hindi naman yung relasyon na labing-labing, hindi. Pag sinabing rapport, relation lang interviewer at saka interviewee. Kumbaga, it is a professional relation. 'Di ba? Kumbaga nag-uusap lang dahil meron pong dapat pag-usapan na may kinalaman po sa kaso. So, pag sinabing report, it is the relation between the interviewer and interviewee which is conducive to a fruitful result. Ibig sabihin, kapag tayo magkakandak ng interview, kailangan po nating magpanatili ng good working environment. Alam mo yung good working environment, yung bang dapat maaliwalas, yung bang dapat yung pag-uusap ninyo nang i-interviewin ninyo ay walang halong pagdududa. Kumbaga, yung nakuha mo na yung comfort niya, yung bang comfort zone niya, yung komportable na siya sa'yo pag nakikipag-usap. 'Di ba? Kumbaga, yung tiwala siya sa'yo. That is what we call rapport. Pag next naman is forceful personality. So, pag sinabing forceful personality, hindi ibig sabihin po ng nito is yung bang malakas yung boses, di ba? Yung nakakatakot tingnan, di ba? Yun yung mga typical na na pagkakaalam natin sa mga criminal investigator, yung mga pulis di ba? Nung bata nga tayo, wag ka makulit, papakuha kita sa pulis, di ba? Ganun Pero actually, hindi naman talaga ganun ang ibig sabihin ng forceful personality. Pag sinabing forceful personality, he must be understanding. Diba? Kumbaga, malawak po yung pangunawa niya. Sympathetic, of course, marunong siyang sumimpat siya, marunong makiramdam ba? Diba? Kumbaga, pag nakikita nila yung ini-interview nila medyo malungkot, may pinagdadaanan, 'di ba? Kailangan i-comfort muna natin, 'di ba? Parang maki-sympathize pa tayo. And without showing official arrogance, vulgarity, and air superiority. Nako, wag po tayo magyayabang kapag tayo magkakandak ng interview. Kapag ang approach natin is always in a professional manner. Okay? Huwag po tayong yung tawag dito, huwag po tayong mayabang. Diba? Tapos wag po tayong vulgar. Pag sinabing vulgar, yung gumagamit po ng mga salita na hindi po dapat. Dapat formal po tayong nakikipag-usap. Remember, as a uniformed personnel, we must be a professional not only on thinking but also in manner. Of course, conversational tone of voice. His tone voice must be conversational. Pag sinabing conversational, ibig sabihin, yung bang yung simple lang. Pag confrontational naman kasi, yun
pakikipag-usap na ano, na papagyaw. Alam niyo 'yun, yung parang nananakot, naninindak. Pag conversational, ano lang, yung simpleng pakikipag-usap lang, para ka lang nakikipag-usap sa kaibigan mo, 'di ba? So that is what we called a conversational tone of voice. Next one, knowledge of human behavior. Dapat talaga pag criminal investigator ka, meron kang konting alam sa psychology. 'Di ba? He must go down and up to the level of understanding of his particular subject. Kasi when we are conducting a criminal investigation, di maiwasan may mga pagkakataon na yung mga subject magkakaiba po yan ng ugali, 'di ba? Yung mga kaibigan natin may pagkakaiba-ibang mga ugali ng mga yun eh. Merong mayabang, pero pag nakilala mo, hindi pala siya ganun kayabang. Yung style niya lang yun, pero hindi naman pala ganun. Okay? Now, you as a criminal investigator, kailangan huwag po tayong judgmental. We must understand first the level of behavior of that particular person. Next, acting qualities. Diba? So, as a criminal investigator, you must possess the qualities of an actor, salesman, and psychologist, and know how to use the power of persuasion. When we say persuasion, pangungumbinsi. Dapat magaling po tayo mangumbinsi. Tandaan ninyo, hindi natin kayang pilitin ang isang tao kung ayaw po niya. So, ang gagawin natin, kailangan meron po tayong yung tinatawag natin na persuading ability. Diba? Para pang nanliligaw, 'di ba? Ganun nan pag nanliligaw, di po ba? Na kung saan pinapaniwala natin yung nililigawan natin na yung ating hangarin ay malinis. Mga ganun, di ba? Mga ganung linyahan ba? So, ganun din kapag criminal investigator, dapat merong persuading activities. Napaka po niyan. Napaka-importante po niyan. Next, humility. Mapagkumbaba. Okay? Sabi nga kanina, bawal ang mayabang. Siyempre, basic yan. Ibig sabihin, kailangan po mapagkumbaba po tayo. So, tandaan ninyo, golden rule in interview. Never conduct or let anyone to conduct an interview if the interviewer has not gone to the crime scene. Dito ako nagalit last time nung pinagagawa ako ng report, tapos i-interview ako ng isang victim. Sabi ko, ba't ako mag-i-interview? Hindi naman ako ang pumunta diyan sa fire scene. Sabi ko, hindi pa ako nakapunta dun sa fire scene, tas ako mag-i-interview. I know that rule. That is the golden rule of interview. Ngayon yung hepe ko, inipilit niya na ako daw ang mag-interview since ako daw yung fire arson investigation on case. Yes, I'm the fire arson investigator in that case, but you did not let me to go there during that time. Kumbaga, sabi ko, hindi mo naman ako pinayagan na pumunta doon. Yung pinapunta mo, yung dalawa. Kasi walang nagluluto dito sa estasyon. Sabi ko. Tapos ngayon, pag-i-interview ako. Paano ako mag-i-interview niyan? Hindi pa ako pumunta sa fire scene. Diba? Alam niyo na, pag mga ganun nga, sabi nga natin, courage. Courage ang tawag din. Courage ang tawag doon sa sasabihin mo yung gusto mong sabihin kasi alam mong tama ka. That is courage. Pero, courage din naman yung kahit alam mong tama ka, huwag ka na lang magsalita, di ba? Kumbaga, oo na lang, di ba? That is courage also. Kaya hinayaan ko na. Pero hindi ko pa rin ginawa. Hindi ko talaga gagawin. Di ba? Kasi it seems to be, kapag ganun yung ginawa mo, magkakanda ka ng interview, hindi ka pa pumupunta ng fire scene or ng crime scene, hindi ka pa pumupunta, anong bala mo? Di ba? Kumbaga yung basehan ng mga tanong mo, ibabase mo lang din dun sa mga sagot niya. Kumbaga yung itatanong mo sa kanya, dun mo lang din ibabase yung susunod mong itatanong. Paano kung yung unang sinabi niya kasi nungalingan na? 'Di ba? Hindi na totoo yung unang niyang sinabi sa tanong mo. Tapos dun ka na naman magre-relay sa sagot niya dun sa tanong mo na galing dun sa kasinungalingan na una niyang sinabi. Di wala nang nangyaring maganda. Puro mali na. Diba? That is a golden rule in interview. Okay, so interview format natin. Meron tayong tinatawag kasi na acronym na ironic. Diba? First one, we have what we call identity.
Ito yung letter I. The investigator should identify himself to the witness by name, rank, and agency. Tandaan ninyo, kapag magkakandak po ng interview, ang pagpapakilala po natin sa isang witness, sa isang victim, or sa complainant is must be with rank. Okay, for example, hi sir, ma'am, ako po si Police Corporal Vincent Q. Misalang. So, dito, ako po isang investigador po, dyan po sa may pulisya dyan po sa bayan. Okay, magandang araw po sa inyo, kumusta po kayo? Ganun, di ba? That is yung entrada. Ganyan po. You should try to size up the interview and reach a tentative conclusion about this type. Then use the best interview approach. Now, pagka nagpakilala ka na in a professional manner, next mong gagawin, tatansyahin mo yung kausap mo. Minsan natatansya yung level po nung hindi ko sinasabihan na hindi ako nagmamata. Hindi ako nagmamata pobre dito. I'm just sharing with you my personal experience. Ang isang tao kasi, by mere shaking his or her hands, malalaman mo kung forceful yung personality niya. Forceful personality. Kumbaga yung personality niya malakas. 'Di ba? Kapag nakipag-shake hands sa'yo yung isang tao, tas yung kamay niya ay very strong, kumbaga parang iniipit yung kamay mo, forceful ang personality niyan. 'Di ba? Pero kung halimbawa yung ka-shake hands mo is ang lamya-lamya ng kamay niya pag nakikipag-shake hands, sabi nila hindi ganoon kalakas yung yung personality niya. So parang doon yung unang mong pagbabasihan kung paano ka mag-a-approach o paano mo ibabanat yung mga tanong mo doon sa kausap mo. Okay? Next one is report. Letter R. Diba? Yung kanina, identity. Second one is letter R. Report. The report, the investigator must establish a good interpersonal relationship with the witness. Kumbaga, bago po natin gawin yung ating pagtatanong, let's make sure na yung witness, yung victims, complainants, dapat po ay meron na pong trust and confidence po sa atin. Kasi once ng isang tao ay wala pong tiwala sa kausap niya, wala pong mangyayaring magandang usapan dyan. Lalo pag may takot, di ba? Imagine, pumunta kayo ng plaza, may nakita kayong maganda, kausapin nyo, bigla, okay? Sa tingin nyo, magiging komportable ba kagad siya sa inyo? Syempre hindi, di ba? Kasi hindi pa kayo nagpapakilala eh. Magpapakilala muna kayo. Pagkapakilala nyo, then that's the time na mag-establish na kayo ng good personal interrelationship. Okay, so letter O naman, opening statement. Pag sinabing opening statement, the investigator must explain why the witness is being contacted. Pag nakapagpakilala na kayo, tapos nakuha nyo na yung trust and confidence ng kausap ninyo, dun nyo nasasabihin yung intention ninyo, bakit kayo andun. Okay, so that is what we call opening statement, 'di ba? So sasabihin niyo na, sir, nandito po kasi ako, ma'am, nandito po kasi ako dahil po diyan sa may nangyaring patayan diyan malapit po sa kanto. Nagkakalap po ako ng mga pwedeng impormasyon para naman maipakulong natin kung sino man yung may kasalanan. Kasi napakadelikado po, ma'am, sir, na may ganong klaseng mga tao na kumakalat po sa community natin. Hindi natin masabi, 'di ba? Wag naman po sana, pero meron po tayong mga kamag-anak na baka matsambahan din po 'di ba? Kaya kailangan maipakulong na po natin. Mga ganong mga ganong birada ba? Next, letter N, 'di ba? I, R, O, and now letter N, narration. Pag sinabing narration, i-allow mo yung witness na sabihin po yung lahat ng kanyang nalalaman without interruption. Okay, wag po nating i-interrupt. Hayaan lang natin siya na kwento ng mga nalaman niya. Pero habang nagkikwento siya, nagte-take note ka ng mga katanungan na sasabihin mo sa kanya after niya mag-narration. Okay? Hindi po yung pagkasabi niya, bigla kang sisingit na magtatanong ka. Hindi.
Okay? Tapusin mo muna. Pag napatapos mo na, tsaka ka magtanong, ma'am, clarify ko lang po, ma'am, ba't ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Okay? Tsaka mo tatarin ng tanong. Okay, now kapag natatad mo na ng tanong, syempre napakaraming sagot niyan. Diyan mo gagamitin ngayon yung logical reasoning mo. Pag dudugtong-dugtungin mo ngayon yung mga pinagsasabi niya kung totoo. Kasi nga, hindi lahat ng sasabihin ng isang tao ay paniniwalaan mo. Ability to know what is truth and what is lie, 'di ba? Yung bang tinatawag natin na yung wisdom of Solomon, 'di ba? Yung diniscuss natin kanina. Okay, so after narration, inquiry. Yun nga yung sinasabi ko, magtatanong ka ngayon. After the witness has told the story, the investigator can make clarifying inquiries. Kaklarify nyo na yung mga sinasabi niya. Clarify ko lang po, ma'am. Bali, ganito po, yung ganito, ganyan. Okay? Tapos, ika-clarify niya, yes sir, gaganon siya. Okay? And last one, conclusion. That is letter C. The interview should be concluded when the witness has nothing pertinent to offer. Kumbaga, kung wala nang masabi yung witness or yung victim or yung complainant na kausap mo, syempre conclude mo na. Tapusin mo na. 'Di ba? Kumbaga, yung mga sinasabi niyang iba parang wala nang pinapatunguhan or medyo lumilihis na ng landas. Cut mo na, stop na. Okay? So, madali lang naman Ma'am, sir, bali okay na po ito. Maraming salamat po sa oras na inalaan po ninyo. Sana sa susunod na araw kapag may katanungan ako, malapitan ko pa rin po kayo. Ayan. So that is conclusion. Okay, pasan na natin to. Okay, so I think hanggang doon na lang yung ating coverage ng quiz bukas. Okay. So, huwag kayong mag-alala. Yung quiz natin, multiple choice na lang. Okay? Multiple choice na lang. Since gipit na kayo sa oras, at saka kasalanan ko din dahil masyado akong busy nitong mga nakarang araw. Okay? So, good evening. Mag-ingat kayo lagi.